papunta doon sa ating spot. So ang gagawin natin ito ay manganaway tayo sa mga bangkang maghihila. Meron tayo makikita ang naghihila na. Ito yung ating lambat na dala ngayon, lambat na pang taksay. So time check is now 5:37 in the morning. At ito, medyo malakas yung hangin habang ang ating kalangitan ay makulimlim. So kanina medyo umaambon-ambon at yung ating haring araw ay yan na, unti-unti na lumiliwanag sa may banda doon. So hindi pa natin gano'ng mapakita kasi hindi pa mahagit ng ating camera. Madilim pa yung ating kapaligiran. So yan mga idol, mukhang liwayway na. Ano yung bangka na yan, Han? Sabi niya, Palutang pala to. Ayan. Ayan yung mga buya, lutang. Ayan. ano yung area nyo na yan? Ano yung area nyo? Tuloy nyo saan? Tulong. Ay, ito yung buya nila, Han, oh. Hindi makita yung buya, mga idol. Lutang yung buya nila. Ibig sabihin ng buya ay yung kalimitan na ginagamit ng mga styrofoam na nakakabit doon sa lubid nila. Ayan, medyo malakas talaga si hanging amihan at malalaki yung alon. Alright mga idol, nandito tayo ngayon sa spot. So meron tayong nakawanan dito na bangka. So taga-Cavite sila. Tignan natin kung may mga nakukuha silang taksay. Time check, it's now 6:37 in the morning. So hindi pa tayo nakaka-area. Tingnan natin para sure ball yung area natin. Ayan, shout out sa ating kapwa mga isda na taga-Cavite. Shout out dyan sa Shanshan na bangka. Ayan sila. So ayan yung ating kinawanan. Ang mga duhan. Takbo guys. Ano ko nga doon yung mag-shoot ko. So yan, yung isang bangka daw na sa kanila, nagbablog din. So taga Cavite yan, Shanshan yung pangalan ng bangka niya. Ayan, medyo madalang pa yung nakukuha nila, piraso pa lang. So, antabay pa tayo ng konti. Dahil pagka nagsunod na yung kuha nilang taksay, sigurado, ayan na tayo yun. Kaya nakapatay tayo nito. Nakapatay yung ating makina. Ayan, finally, nakapag-arya na po tayo dito rin po sa lugar na kung saan tayo nagpatay ng makina kanina. Dahil nagsunod-sunod na po yung mga tinga ng ating mga kapwa mangingisda na taga Cavite. Ayan, ang ginagawa natin ngayon ay nagtitimbog naman po tayo. Binitawan na natin yung ating bandera, sabay nagtitimbog tayo. Ito po ang traditional na ginagawang pamamaraan sa pambubulabog ng mga isda. Kapag ang iyong pamalakaya ay pangisda, ito nga tulad ng aming lambat na gamit na pangtaksay. Bawat dulo po ng ating bandera ay pupuntahan po natin yan, titimbugan natin kabilaan. Ginagawa po natin yung ganitong pagtitimbog upang kung sakaling merong mga kawan ng isda dito sa paligid ng spot na ating inaryan ay mabulabog natin sila at posibleng mahuli natin doon sa ating lambat na naka-area kasalukuyan. At para po sa kaalaman ng mga iba na hindi nakakaalam po sa binabanggit kong taksay, ito po ay isang uri
talagang lawayin o malaway. Kung titingnan mo siya, ang itsura niya ay talagang mukha siyang sapsap, pero mas malaki po siya, di hamak dun sa sapsap na alam nating literal na maliit lang po. At very pricey siya pagdating sa market. Sa ganitong pamalakaya ay kailangan po talaga natin ng sipag at matinding tiyaga dahil naka-expose po tayo sa matinding sigat ni Haring Araw. Mamaya sa aming paghihila ay makikita niyo po ng closer look kung ano po yung itsura ng taksay na aking binabanggit. At heto na po, dumating na tayo sa pinaka-exciting part, yung ating paghihila. Bale, itong lambat po na ito ay 2 taong sabay hihila ng lambat. At dahil baguhan pa po tayo at medyo nangangapa ako, kaya si Oshinoko muna po ang solong naghihila ng lambat. At tatanggalan namin kung merong tingang isda. Sabay dito na rin namin isisinsay sa laot yung lambat. Tanggalan muna natin para inaamay sa ilalim. Pag mamutulong yan eh. Ang hirap nito, dalawa lang kami ni Oshinoko. Nakakapapa kami parehas. Pag ito yung panganang buhay mo, dapat paspasan to. Kasi sumakas ganito mga idol. First time niya. Kaya, nakakapapa. Hindi bago pa ako. Hanggang laut ng pap. Sira pa bago kaya magamay. Ang purpose po kasi kaya sinisinsay na namin yung lambat dito para kung sakaling makasurvey o makakanaway kami uli ng bangka na may magandang tinga ay makapag-arya kami kaagad. Kailangan talaga nakaguantes ka kasi sobrang talim po nung tinik nung isda na ito, yung gilid niya, yung sa may palikpik niya. Kaya sabi sa akin yung Oshinoko, ingatan ko daw po yung tinik na yun kasi bumabawang talaga yun sa kamay, nababali siya. Ayan, kung mapapansin niyo po, yung kanang kamay ko lang po yung may suot na guantes. Kasi yung kaliwang kamay ko po ay hindi ko malagyan ng guantes gawa ng nag-ooperate po tayo ng ating camera. Ilalim. Ang laki nila mga idol. Uy, ang laki. Kapat. Ay! Sayang. Buhay pa na. Yan, madalang pa mga idol. Binalik yun! Kiobet, binalik! Binalik yung tulo. Binalik yun, binalik! Ito, sa taas, sa baba! Ayan o, ang laki. Ang laki. Madalang pa mga idol, ayaw pang mata-matain. Ayaw pang magsunod-sunod. Ayan. Ayun, kawan. Ayaw pang magtuloy-tuloy. Yun, ay, nalaki.
ba? Uy, ang laki. Wow. Sigurado ka. Sigurado kang ulam. Okay. Wow. Oh, wow. Tutok mo dito. Gandang tayo. Ano, mga idol, buhay pa siya. Yan, laki. Swordfish. Ano pa? Uy, gumagalaw pa siya. Yan, may kawan na naman. Diretso na bahan? Hindi pa rin. Ito lang, mga idol. Ito pa lang din, oh. Oh, mga buhay pa. Yan, nirorombo tayo ng barko. Hindi maintindihan yung mga daan nila. Naluwang-luwang doon sa kabila, dito dumaan. Kanina nung natanaw namin siya na parating dito, ay hindi naman siya dito nakarombo. Kung saan maraming bangka, doon pa siya pumihit. Gusto yatang panoorin yung mga nahuhuli namin.
Diba? Oh, laki. Yung sipsip ng buhangin sa labas yata at sumisipsip yan. Dinadala dun sa may parting Manila. Yung tinatambakan dun. It's shoutout time. Shoutout to Idol Jojo Jose of Marikina. Yes, Idol, nakakatakot talaga yung alon na sinagupa natin. Pero malakas po yung loob namin na mangisda. Gawa nga ng low tide pa siya. Kaya hindi po tayo magtatagal doon at uuwi na rin tayo. Kuha lang tayo ng pang-ulam natin. Shoutout to Idol Mario Tan Felix. Yes, Idol, maraming salamat sa iyong patuloy na panonood at pagsuporta sa aming munting bahay. Ingat ka po palagi dyan and God bless po sa iyo. Shoutout to Idol Kuya Ed TV Official. Yes, Idol, maraming salamat sa iyong pagbisita sa aming munting bahay. Yes po, tama po, mahina pa po nung pahuli sa gamit namin pamalakaya na 3-ply net o yung panghuli natin ng hipon. Kaya ginawa po natin ay nagpalit muna po tayo ng lambat na kung saan ang gamit po natin sa kasalukuyan ay lambat na pangtaksay. Yan, ingat ka po palagi and God bless. At sa lahat po ng aking mga beloved subscribers na walang sawang nanonood at sumusuporta sa aming munting channel, ingat po sa lahat mga idol and mega love shoutout po sa inyo. Yan, God bless po sa ating lahat. Ayan po mga idol, pauwi na po tayo. At ito yung nakuha namin sa huling area namin, yung pangalawang area. Yung tatanggalan natin na tinga sa lambat. At ito naman yung isang tambor yung sa unang area natin. Bali, hindi na po kami nakapag-shoot ng pangalawang area namin. Gawa po ng nag-connect to charger na yung ating camera. Kaya mabuti na lamang at ito ay na-shoot ko pa. Alright mga idol, inyo pong saksiyan yung unang paglaot namin gamit ang lambat na pangtaksay o pangisda. Yan, sobra po talagang nakakapagod dahil mula madaling araw ay umalis na tayo sa ating barahan at nakauwi tayo ng bahay ng madilim na. Yan, so talagang na-realize ko dun sa bago po naming gamit na lambat na ito ay talagang kailangan po talaga ng sipag at matinding tiyaga. Kasi sobrang init po talaga sa laot. Talagang naka-expose po talaga tayo sa init. At kailangan paspasan po talaga yung pagkilos. Kaya medyo naninibago po ako dahil ang nakasanayan ko po na pamalakayan namin ay yung aming 3-ply net. Dahil mahina po pa po yung pahuli nung nuhuli natin mga hipon dito sa lugar namin at marami ang nakakahuli ng isdang taksay kaya minabuti namin na maggawa ng lambat na para doon. So, yun, finally natapos natin at nailaot na po namin. At maganda naman po yung naging resulta kahit na talagang sobrang pagod po yung inabot natin. Ayun, sabi nga kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya talagang sulit na sulit po talaga dahil sa ganda po ng ating nahuli. Bale, hindi na po natin na-shoot yung aming pangalawang area. Kaya nakita nyo dun sa video ko na pinakita ko na lang doon yung pauwi na tayo at yung mga tinga ng lambat namin na mula ilalim po hanggang sa ibabaw ay talagang tuloy-tuloy yung tinga niya. Although medyo manipis. Pero alam nyo ba mga idol kung nakailang kilo po tayo na taksay. So, yung unang area po namin ay naka-isang tambor po kami. At yung pangalawang area namin na hindi na nga natin na-shoot ay yun po yung tinanggal natin sa lambat. Kaya all in all, lahat po ng nahuli namin ay 61 kilos na taksay. O diba? Talagang sobrang blessed at sobrang thankful po talaga. So, kahit na inabot tayo ng matinding pagod,
sulit naman po. Kasi yung natanggap natin blessings ay talaga naman pong napakasarap sa pakiramdam. So ayan, kung nagustuhan mo po ang aming video, maaari lamang pong pakilike ito at huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at pakiclick na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. Yan, pasensya na po mga idol at ngayon lang tayo ulit nakapag-upload. Gawa nga po talagang na-busy kami sa paggawa ng lambat. Talagang pinaspasan po namin yung paggagawa ng lambat para po makapaghanap buhay na tayo ng tuloy-tuloy. So hanggang dito na muna po. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat. Bye-bye!